Isang magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa taong bumabasa nito ngayon. Isang karangalan na mabasa ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Enteng. Pangangaso ang aking hanapbuhay, taga Mindanao. At sanay na sa kahit anong klaseng gubat. Tila naging tirahan ko na itong gubat. Dahil sa gubat ako kumukuha ng pang-araw-araw na aking makakain. Pero sa kabila ng mga panganib na aking kinakaharap tuwing mga ngaso ay tila nasanay na rin ako. Magaling rin akong makiramdam kung may mga panganib sa paligid. Hanggang dumating yung panahon na dumayo ako sa isang lugar kung saan mayroong kumakalat na tsismis tungkol sa isang malaking aso na nagpapakita sa hating gabi. Tinatawag nila itong asbu. Ito yung aswang na nag-aanyong aso sa gabi. Nasa gubat daw naninirahan ng asbu na ito, kaya nahihirapan silang hanapin ito. Kailangan nila ng isang taong dalubhasa sa gubat. At kung sino man ang makakapatay nito ay mayroong kapalit na malaking halaga. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Prinisenta ko na ang aking sarili para tugisin ang asbo na nang bibiktima sa lugar kung saan ako. Inihanda ko ang aking pana naggawa sa tanso. Dinala ko na rin ang aking punyal na tanso para makasiguro sa aking kaligtasan. Sa pagpunta ko sa gubat ay nakiramdam muna ako sa mangyayari. Nag-abang ako ng gabi at nagbabaka sakali na magparamdam sa akin ng asbo na aking hinahanap. Tila yata alam ng asbo na mayroong naghahanap sa kanya kaya hindi ito nagpakita. Naghintay pa rin ako ng ilang sandali hanggang sa makarinig ng isang napakalakas na alulong. Pinakiramdaman ko kung saan siya banda. Natukoy ko ito at agad akong nagpunta sa lugar kung saan umalulong ang aso. Dahan-dahan akong nagtungo para hindi mahalata ang aking paglapit. Tila yata natunugan ako at dali-dali itong umalis sa kanyang kinaroroonan. Akala ko magiging madali ang aking trabaho pero nagkamali ako. Tila yata mas mabilis pa ang pakiramdam sa akin. Hindi ako nagtagumpay sa unang gabi kong pamamalagi sa gubat. Tila yata ako ang matutugis nito. Kakaibang nilalang ito ngayon kaysa sa una kong nakaharap. Ilang araw din akong namalagi sa kagubatan. Napakadali lang din sa akin ang maghanap ng pagkain. Ilang gabi rin akong bigong makuha ang gusto ko, ang pagpatay sa asbo. Naglatag na rin ako ng mga patibong pero wala pa rin silbi. Halos kalahating buwan din akong naghintay at sa wakas, natunton ko ang kinaroroonan ng asbo. Isang lumang bahay na ang tanging nakatira lang ay isang matandang lalaki. Alam ko na ito na ang aking hinahanap. Wika ko sa aking sarili, sa wakas, natunton din kita. Gusto ko sanang atakihin ang asbo gamit ang tanso kong pana. Pero wala ako sa tamang pwesto para tamaan siya ng aking pana at kakaiba rin ng ihip ng hangin. Kaya naghintay ako ng ilang sandali para makakuha talaga ng tamang posisyon. Naabutan na ako ng paglubog ng araw at dito nasaksihan ko kung paano magpalit ng anyo ang isang matanda bilang isang asbo. Naging matalas ito at pati ako ay natunton kung saan ako nagtatago. Lumapit sa akin ang asbo at akma na susugurin na ako nito. Ako naman ay inihanda na ang pana at segundo na lang ang hinihintay para itira ito sa kanya. Bigla na lang nag-iba ang kanyang direksyon at tila alam yata ng asbo na may nakatutok sa kanya na pana. Parang pinaglalaruan lang ako ng asbo dahil sa taglay nitong bilis. Hindi ko pa rin makuwang maitira ang aking pana.
Gusto ko sanang sundan ng asbo pero hindi ko na ito mahagilap pa. Ang tanging ginawa ko na lamang ay sinunog ko ang bahay ng asbo. Pagpasok ko pa lang sa kanyang bahay ay tumambad na sa aking harapan ang mga kalansay ng tao at napakalangsa pa ng bahay. Wala na akong sinayang na oras pa. Sinimulan ko na agad ang pagsunog sa bahay. Umalis kaagad ako at nagtago sa isang damuhan. Hating gabi na nang makabalik ang asbo sa kanyang bahay. Sa pagkakita ng asbo na nasunog ang kanyang tinitirahan ay nagkalit ito ng gusto. Bigla siyang lumingon sa aking pinagtataguan. Sinugod na naman niya ako. Pero bago pa man mangyari ang pagsugod niya ay nakahanda na ang aking pana. Sakto naman ang ihip ng hangin para matamaan ko siya. Tinira ko ang aking pana na walang pagdadarawang isip. Bago pa man makarating ang asbo sa akin ay natumba na ito. Hindi na makuhang manglaban pa ng asbo dahil sa bala ng pana ko nakabaon sa kanyang dibdib. Ilang sandali na lang ay magpapakita na ang bukang liwayway. Bago pa man magbukang liwayway ay pumutol muna ako ng isang kuko nito para maipakita ko sa mga tao na patay ko ang asbo. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagpakita na ang liwanag at tuluyan na rin naglaho ang asbo. Laking tuwa ko dahil nakuha ko ang aking gusto. Oras na din para umuwi at ibalita sa mga tao na wala na ang kanilang kinakatakutan tuwing hating gabi. Nagsimula na akong maglakad. Malayo-layo pa kasi ang aking lalakarin. Bago ako makarating sa baba ng gubat, akala ko ay naging okay na lahat pero nagkamali pala ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako sa aking paglalakad at tanghaling tapat na may biglang humarang sa akin na isang matandang babae. Galit na nag-aabang sa akin. Wika pa ng matanda na, "Ikaw lalaki ka, pinatay mo ang aking asawa at ngayon humanda ka." Bigla na lang ding nagpalit ng anyo ang matandang babae bilang isang asong itim. Ang matanda pa lang ito ay asawa ng napatay ko kagabi. Hindi ko na nagamit ang aking panang tanso dahil sa mabilis na pangyayari. Bigla niya kasi akong inatake. Nakipagbuno ako sa kanya hanggang sa nabunot ko ang aking punyal na tanso at inundayan ko ito ng saksak. Pagkatama ko sa aking punyal sa kanya ay bigla siyang tumakas na paika-ika ang lakad. Binunot ko na rin ang aking pana sa likuran para tapusin na ang paika-ika na asbo. Siniguro ko na rin na sa nakakamatay na bahagi itama ang bala ng aking pana para hindi niya makuhang manglaban pa sa akin at sakto naman sa dibdib ko ito natamaan. Sanhi ng pagkamatay ng asbo. Nilapitan ko ito at pinutol ang mahabang kuko nito. Hapon na nang tuluyan akong nakarating sa ligtas na lugar. Sa aking pagbabalik ay maraming taong nag-aabang sa akin upang itanong kung naging matagumpay ba ako sa pagpatay sa asbo. Pinakita ko sa kanila ang kuko ng asbo na aking napatay at dito parang nabunutan sila ng tinik. Kinuha ko ang aking reward at bumalik na sa amin. Mula noon ay wala na silang kinababahala tuwing hating gabi.